Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabing ito. Ako po si Kenny G, ang inyong pong host at counselor for this evening. Ngayon pong Pebrero, no, saya no, ng mga relasyon. No? Sapagkat during the month of February, dito nga po sineselebrate natin yung tinatawag natin na Love Month. So, kamusta kayo kapatid? No? Pagdating sa inyong mga relationships, hindi lamang po ang romantic relationships ang pwede nating i-celebrate during this time, but maging ang ating marital relationship, maging ang ating family relationships, pwede rin po natin itong i-celebrate. So ngayong gabing ito, isa pong pinagpalang gabi ang nabiyaya sa atin, ano, sapagkat kasama pa rin natin, makakasama natin ngayong gabing ito ang isang magaling na counselor na si Ate Benny Guillermo. Good evening, Ate Benny. Good evening, Kenny G, at sa lahat ng mga nakikinig at nanunood sa ating programang Heartline Thursday Edition. Ito po ay programang pinapakinggan. Wow, full of energy, nararamdaman. Maligayang buwan ng Pebrero sa lahat. Sa lahat na nakikinig sa atin, magandang gabi sa inyo. Whether you are listening through your radio or listening via Facebook, good evening sa inyo. No? Magandang gabi sa inyo. Siguro, since ngayon nga pong buwan ng Pebrero, Ate Benny, ay sineselebrate natin yung Love Month, ang magandang running question natin ngayong gabing ito ay, ano ang iyong ideal date? Yan. Ideal date. Wow, that's a good ano question. Ano yung ideal date, no? Pwede naman ito, kagaya ng nabanggit natin kanina, hindi lang naman ito nakasara sa romantic relationship. Pwede rin ito sa family. Ano yung ideal date ninyo ng family? So yan, ano, para sa ating mga tagapakinig, pwede po kayong makijoin sa ating pong running question for this evening. Ano ang inyong ideal date? No? I love that. Ano ba, yung mga napanood mo ba na movies ay nakapag-influence sa'yo para maisip mo kung ano yung ideal date para sa'yo? So, kung ikaw tatanungin, Ate Benny, for you, what is an ideal date? Oh gosh, meron na akong kaagad naisip. 3 necessary elements. Wow! That could Sounds turn expensive. an ordinary date into the perfect, ideal date. Sige nga. Mapakinggan nga natin yan. Correct. Nang mapag-ipunan. Number 1, there has to be a shore. There has to be a beach. Okay. Then there should be a sunset or a sunrise. Very good. And my sweetheart. Okay. And then the cherry on top would be the burrito that we will be sharing together. Okay. So, that sounds doable. It is doable. No? Hindi siya expensive. Kailan mo ako i-date? Alright. Sige, ako naman. Siguro, ako very simple lang din. No? Ako, ang ideal date ko naman ay nasa hotel. Ganyan, no? Very doable. Ideal date sa akin, no? I'm just, siguro, okay din yung beach, no? Maganda rin yun, na ideal nga din yun, no? Lalong-lalo na kapag wala masyadong tao, diba? Yung solo ninyo yung lugar. Tapos gusto kong beach yung buhay yung gabi, no? Ibig sabihin, the nightlife. Oo, yung nightlife. So, yan yung ideal para sa akin. Siyempre, kasama ko yung anak natin, at ikaw, no? Yan, masaya yan para sa akin isipin. So, kayo kapatid, sa mga nakakikinig sa atin, ano ba para sa inyo ang ideal date? No? Ano yung gusto ninyong mangyari? Paki-comment lang sa ating comment section. Ano? So, ang Heartline po, mga kapatid, ay isang radio counseling program. Kaya kung nais ninyo magpadala ng inyong mga katanungan sa amin, maaari po ninyong i-text ito sa amin. Ang aming pong mga numero ay 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po,
Ang ating pong mga numero ay 0916-296-6620 at 0961-784-9351. At syempre, Ate Benny, tayo din ay pwedeng padalhan ng mga katanungan sa pamamagitan ng Facebook. No? I-type lang nila sa kanilang search bar Heartline FEBC at dito makikita nila yung ating logo na puso. At pwede na sila makinig, pwede sila magpadala ng kanilang mga komento, at sa kabilang banda pwede rin sila magpadala ng private message nila upang sa ganun mas pribado nating mabasa at matugunan yung kanilang mga katanungan. Correct. Now may question ako. Okay. Paano kung yung mag-asawa, kagaya mo, kagaya ko, magkaiba ng konsepto at imahe ng perfect or ideal date? Then there will be no perfect or ideal date. I think the month of February has 28 days. That's a beautiful answer. Pwede natin itong split, no? Ako, yun pala, no? Napag-usapan natin kanina bago tayo mag-on-air. Isa rin pala sa mga ideal date ko yung cross-country na tinatawag, no? Hindi country literally, but yung pagkakross natin ng provinces, yan. So, masaya sa akin yung road trip Na-enjoy ko yun, no? Yung mga biyahe natin, ganyan. Anong element ng road trip ang unknown? The element of the unknown. Element of the unknown, tapos exploring kung pwede mag-check-in sa isang lugar, ganyan. Tapos, in the morning, you will explore the vicinity, the place, no? The province, siguro masaya yun, ano? Kahit mga 4 days, ganyan. So, I would love to do that, no? Nakakatuwa, no? Kasi, the element of the unknown usually is a core ingredient or source for anxiety, for a threat, no? But when guided accordingly, itong unknown could actually elicit the trait of openness to experience. Nakakaimbita siya, no? Nakakaimbita siya. Correct. Sa panibagong experience. Oo. So, kayo kapatid, ano ang inyong ideal date? Maaari ninyong i-share sa amin sa pamamagitan ng Facebook. I-type lamang ninyo sa comment section. Whether it is with your spouse, whether it is with your boyfriend or girlfriend, or pwede din naman na you're with your family. Ano yung ideal date ninyong family? Okay, so Ate Benny, let's dive in sa ating mga katanungan ngayong gabing ito. Totoo, kasi kahit naman February na, hindi pa rin natigil ang mga katanungan sa ating Correct. Napasok mo yun. No? Oo. So, in fact, there are some people who have more questions. Correct. During this season. Bakit wala pa rin? Siya nga ba talaga? Oo. So, oo nga, no, nakaka-highlight din ito sa loneliness, no, sa salitang loneliness, kasi kahit saan ka pumunta, kahit sa mga mall, they really celebrate February as Love Month, no? Kaya siguro dito nakakaramdam ka ng loneliness, no? Lalo na Ate Benny, yung yung mga tao na highly influenced by other people, the social media, 'di ba? Right. Talagang greatly they will be impacted by this month, 'di ba? Ng buwan na ito kapag yung mga kaibigan nila, no, nagpo-post ng mga nagpadala yung kanilang mga boyfriend ng hello chocolate, diba? So choco-coated vanilla. Oo, so nakakalungkot nga yan para sa marami. Sa liit ng kamay mo, paano mo nahawakan ang buong mundo ko? Yon, mga banat. Oo. So, correct Ate Benny, no? Kahit February, in fact, all year round naman talaga, no? Na correct. Ang problema ng tao ay totoong nangyayari. No? Pero Kenny G, meron din akong recently na narinig na minority report when it comes to Valentine's or February month. Okay. No? Kung saan sineselebrate ng karamihan yung tinatawag na Valentine's Day or Love Day, Love Month. So, commonplace na yon na kapag single ka tapos Valentine's Day, nalulungkot, may mga katanungan, or minsan, nasiset off ka sa mga couple posts ng mga kaibigan mo who are in a relationship. But the other side, an unpopular
narrative is yung mga individuals na merong mga ka-relationship, they actually feel a sense of guilt. Kapag nagkakwento sila sa mga plano nila tungkol sa Valentine's Day, or even the idea of just posting a picture of how they celebrated Valentine's Day. Bakit? Kasi they are feeling a sense of, guilt or they're dahil trying meron to silang date, ganun ba? protect the feelings of their single friends. Okay. So parang in effect hindi nila masyadong hina-highlight o hindi nila masyadong ma-enjoy or they can't even celebrate ng maayos yung pag-recall or pag-remember na, uy, alam mo, nung February 14, sinurprise ako ni ganito, ganyan. Or nung February 15, akala ko wala ng date, pero meron palang surprise. No? So, hindi nila masyadong makwento sa mga single friends nila because nga, ayun na, yung parang masyado silang nagiging considerate, conscious, overly protective of how it might be received by their single friends. Oo. For me, nakakalungkot naman din yun, di ba? Kasi there are times and events in life na meron naman talaga tayong pagkakataong ma-celebrate, di ba? So, tama yun, ano? On that note, Ate Benny, nakita ko din, hindi ko nakita yung ganyang perspektibo na meron nga namang mga tao kagaya mo, no, na very conscious about what others would, or very feel others about my joy and their misery. So, anyway, para sa mga Christians sa atin, Ate Benny, no, we do not really entertain Valentine's Day, diba? Just to clarify, okay? Sapagkat that is a pagan, no? Paganong paniniwala. Subalit tayo mga Christians, no, or some Christians, they highlight the love month kasi dito maraming bulaklak, 'di ba? Dito mas romantic ang mga paligid, 'di ba? Dito pa pwedeng i-take advantage yung mga pagkakataon na talaga namang madaling makapag-celebrate ng love, 'di ba? So for me, no, as a Christian, my personal conviction is yung Feb 14 is we do not celebrate the Valentine's Day, but we celebrate Love Month, and we can always do that. Mas madali lang ngayon kasi highlighted. Maganda lagi, no, na rason. Any time of the day, of the year, there's always a reason to celebrate love. Kasi love is universal. Oh, that's right. Hindi lamang siya limitado or native sa isang kultura. Bagamat iba't iba ang expression of love, universal ang tendency, desire, to feel love and to give love. Correct. No? So, maganda yan. Highlighted lang nga dahil mura at maraming mga pagkakataon ng February. Pero hindi nagmamahal ang hello. Alright, sige Ate Benny, ang ating unang katanungan ngayong gabing ito. So, inaanyahan kita kapatid, kung meron kang nais itanong sa amin, ipadala mo lamang sa ating mga text numbers na nabigay or sa ating Facebook Messenger. So, ang question natin, magkaiba po kami ng pananaw ng asawa ko sa napakadaming bagay. Halos lahat ng desisyon namin sa buhay, malaki man ito o maliit, kailangan pa naming pag-awayan. Ano po ba ang dapat namin gawin gayong nakakasawa na rin po ang ganitong sitwasyon? Ito ay nagmula kay Beth. Hello, Beth. Thank you for sending in your question. One thing, maganda yan na meron kayong pagkakaiba. Oh, good, diba? Good. Actually, our differences can highlight, vitalize the relationship if guided, handled, treated properly. No? We can love kahit may pagkakaiba tayo. No? Mas natututo tayo kapag nagkakaiba tayo. Hindi tayo one-sided, hindi rin naman tayo rigid. No? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang kulay, iba't ibang panglasa. Correct. That could add to the liveliness of the home, of the marriage.
I guess ang isang bagay na importanteng malaman ng couple, the trait of negotiation. Good. And the attitude, no, na yung tinatawag natin na empathy. No? Kasi sa empathy walang sayang. Walang sayang in a sense na di ko naman kailangang maging magaling para maipakitang tama ako. Right. Para at madikdik na mali ka, you know. Kung ang definition natin of marriage is to kill each other's spirit, then empathy should not be in the picture. But if our view and the definition of marriage is to learn from one another, committing to that person as a sign of our commitment and covenant sa Panginoong Diyos, despite no, and regardless of, then definitely malaking bagay, promotive of relational and marital enhancement. Yung tinatawag nating marital empathy. And the empathy, masisigundahan ito, no? At it will facilitate yung development ng tinatawag nating negotiation or compromise. We've said this many times, Kuya Ken, no? When we talk about compromise or negotiation in a relationship, it's the idea of observing the tenet na you win some, you lose some. The same way that I win some and I lose some. No? But at any rate, pareho tayo. Meron tayo pakikinabang. Walang isang nagdo-dominate ng relationship. Otherwise, it's a lousy relationship, a codependent relationship, a pseudo relationship, and a enmeshed one. No? Pero kung nag-give and take tayo, no? Walang over-functioning, walang under-functioning sa isang marriage. May it be in the area of decision-making. Ako, ganda niyan. No? Ganda ng itsura niyan. So siguro ang may papayo ko lang, babalik lamang ako dun sa tanong ano ng ating texter Beth, kung maaari, I want you to read, no, doon sa sinabi nating ingredients na marital empathy, which is basically living your own world momentarily, to step into the world of the other person, the significant other, your close other, so you can understand what it's like to be in his or her shoes. And then the other ingredient, which is negotiation. Okay. So, ang ganda nun, ano? Yung empathy ay yung pag-iwan mo ang panandalian sa iyong nararamdaman upang maramdaman mo ang nararamdaman ng iyong asawa. Sa pamamagitan nito ay makikita mo rin yung kakulangan na pwede mong ibigay, no, sa iyong asawa. At sa kabilang banda ay makikita mo rin kung ano yung makapagbibigay ng kaligayahan sa relasyon, no. Maganda, Ate Benny, na maintindihan ng maraming mag-asawa na ang pagpasok natin sa pag-ibig, no, ang kahulugan kasi ng pag-ibig, Ate Benny, no, ang pagpasok natin sa pag-aasawa ay kung ang sentro nito ay pag-ibig. Ang pag-ibig kasi, Ate Benny, it's a verb, no, and I believe na yung pag-ibig, ito ay giving, no, hindi ito yung pagkubra, okay? So kapag tama ang ating pananaw sa ating pagpapaasawa, mas madali nating matugunan yung kinakailangan sa marriage. Ang problema ng maraming tao, Ate Benny, pumapasok sila sa isang relasyong mag-asawa sa mga maling pananaw, okay? Na magpapakasal ako dahil ito na, yung mga kadahilanan na natin. Dahil hindi ako nakaramdam ng pag-ibig sa aking mga magulang, dahil hindi ako nakaramdam na ako'y kinakailangan sa aking growing up, no? So, pumasok sila sa isang relasyon, hoping or wanting or desiring na magkaroon sila ng ganitong mga pakiramdam. So, siguro balikan natin. Tama yung sinabi mo, Ate Benny, no? And gusto ko yung nabanggit mo, no, na dapat nga naman magkaiba, no? Dapat nga naman sineselebrate din natin yung pagkakaiba ng mag-asawa. Differentness. Oo, sapagkat kung parehong-pareho naman tayo, hindi rin naman magiging ang ganda ng analogy na ginamit mo kanina, yung kulay, di ba? Kung pare-parehong blue na lang ang nakikita natin, hindi na din natin ito mai-enjoy. So, maganda yung may mga shades of blue, di ba? Sky blue, royal blue, blue-green, yellow-green, wala yun naman yellow-green. Anyway, dahil sa pagkakaiba, no,
dito din naman natin napapalawak yung experience natin. Halimbawa, ganito. Yung asawa ko po ay magaling mag-drawing, no? Nagsimula po siya na last year, pero namamaster na niya ito, no? At sa kanyang paglikha ng kanyang mga maestra, no? Sining. Sa kanyang paglilikha, na-appreciate ko naman ito at namamangha ako sa galing ng kanyang mga kamay sa paglalarawan. So, sa kabilang banda, na-enjoy ko yun, ano? Tapos, hindi ko alam kung ano naman yung na-enjoy ni Ate Ben. Ako naman, yung music, di ba? Kapag tumutugtog naman ako, kung panghihintulutan namin na iisa lamang ang layunin naming pareho, hindi namin mapapalawak yung aming experience sa buhay. Kaya nga po mahalaga, no, na palawakin natin yung ating pagtanggap pagdating sa pagkakaiba nating mag-asawa. Nagustuhan ko, Ate Benny din, no, napakahalaga ng empathy, no? Yung papaano mo nga naman siya maintindihan kung palagi kang nakakulong sa iyong damdamin, di ba? So, hindi mo rin matutugunan. And, Ate Benny, ito paulit-ulit na natin nakikita ito sa counseling room, no? Na kahit manalo ka sa inyong relasyon, pakiramdam mo talo pa din, no? Oras na magkaroon ng kompetensya, there will always be a winner, no? And palaging yung winner will always feel like a loser as well. Kasi nakasakit ka di ba? Ibig sabihin, kahit ako yung last say, nasunod yung gusto ko, pero hindi naman maganda yung pakiramdam ng asawa ko patungkol sa aming napagkasunduan. Masakit din yun para sa isang tao nagmamahal. So, mainam na i-practice natin yung empathy, no? And gusto ko din, Ate Benny, yung idea mo about negotiation. Totoo yun, ano? Kung sa mga pelikula nga na mga kidnapping, nagkakasundo sila, di ba? Paano pa kaya yung walang mga hawak na barel? Di ba? Mas madali. Sana walang hawak. Oo, mas madali silang magkasundo. Ibig sabihin ng negotiation ay pag-usapan ninyo, sige, this week, papayagan kitang lumabas sa mga barkada mo, no? Pero next week, i-date mo naman ako, di ba? Ganda nun. This week, papayagan kita na manonood tayo ng mga action movies. Pero next week, tatapusin natin yung Sex and the City. Diba? So, isa ito sa mga kasunduan na pwede nating pag-isipan upang maging mas maayos yung harmony. I particularly love that combination, Kenny G, no? Doon sa dynamics ng marriage. Yung marital empathy at what do you call this? Negotiation, no? Kasi kung tutuusin mo, parehong merong emotional functioning and then yung cognition involved. Siyempre sa negotiation, meron naman din kinakailangan na appraisal, no? Ano bang mga appraisal or evaluation natin dyan? Okay, option mo yan, option B natin to. Okay. Ano yung mga pros and cons kapag gagawin natin yan? So, nagkakaroon ka rin ng, natatap mo rin yung cognitive functioning mo. On the other hand, the marital empathy, it makes you really, attuned to your affect, no? Na talagang nais mong madama. No, nakikidama ka sa damdamin ng asawa, ng iyong close other or significant relationship. Kapag pinagsama mo ito, no, itong emotional part of the mind and then the intelligent part of the mind, ang produkto nito, Kenny G, is a wise mind. Okay. Emotionally wise. Emotional mind and intellectual mind, no? Pag pinagsama mo, reason. It's a wise mind. Wise mind. Okay? It's a wise mind in that pagtatanggalin natin yung halimbawa kung puro lang damdamin, mayroon ka rin namang mag-revert doon sa tinatawag na cognitive distortion na what do you call this? Emotional reasoning. Gumagawa ka ng desisyon base sa nararamdaman mo. So, if I feel worthless right now, if I don't feel enough, hindi napaparamdam sa akin na mahal ako ng asawa ko, then I will get jealous and my behavior will always be, demanding. Dapat ako yung nasa harap ng sasakyan, hindi yung anak natin, kasi ako ang pinakasalan mo, hindi yung anak natin. May mga ganun. So, ayaw rin naman natin maging
puro lang tayo emotional reasoning. Then, on the other hand, kapag cognitive lang din naman, nagiging rigid tayo, legalistic isip tayo. lang ng ginagamit. Nagiging detached din tayo sa realidad na nasasaktan talaga yung asawa ko diba? Nahihirapan talaga siya sa ganitong setup. Pero ito ako, logicking it up. Philosophizing things, no? So, pag pinagsama mo to, kinakailangan din pa rin talaga ng balancing act para magkaroon tayo ng wise effect. Wise decision pagdating sa marriage. Correct. So, para kay Beth, no, mainam na siguro simulan natin dun sa acceptance, 'di ba? Na pagtanggap na magkaiba talaga kayo, magkaiba kayo ng hilig, magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, at magsimula kayo ditong mag-usap patungkol sa papaano ninyo mapagkikita yung inyong nais at hindi nais sa inyong relasyon. Okay? Kasi nakakapagod rin, Ate Benny, na araw-araw magtatalo kayo, no? Sa lahat ng bagay, no? Palaging may scoring system, di ba? Na pinagbigyan kita dito, dapat ganun din ang iganti mo sa akin. Tsaka ano siya, ang naka-create na feeling or tendencies, defensiveness. Correct. Kapag defensive na, dominated na by defensiveness ang pagkatao ng participant in the marriage, we don't make room for understanding. Grace. We don't make room for grace. Ayaw natin magpatawad, no? Parang iniipit natin yung barahan natin, ano? Kaya kahit anong attempt nung isang tao in the marital relationship to make things right, dahil defensive na talaga, ang kapal ng wall, ang kapal ng barrier between the two of them, parang lahat nagba-bounce back, lahat parang sayang yung maaga kong pag-check out sa opisina. Sana pala, hindi na lang ako. Sana nag-overtime na lang ako. Kung babatuhin din naman pala yung chocolate na binili ko. Mga ganun. Correct, no? And, Ate Benny, no, para lang din doon sa mga nakikinig sa atin, once upon a time, no, ganito yung naging relasyon din natin, di ba? Sa simula, mga panimula, no? And, ang hirap, no, na uuwi ka, alam mo na yung bahay na uwian mo ay work, no? Ibig sabihin, alam mo na sigurado may unfinished or unresolved issues sa bahay. No? Ang hirap nung pakiramdam, hindi komportable, pero ito din naman, Ate Benny, yung kinaganda noong pinanggalingan natin, no? Dahil din sa mga series of events at saka sa counseling na kahit pa paano nakatulong sa ating relasyon, ngayon, more considerate na, di ba? Halimbawa, yung asawa ko galing sa review, no? Pag uuwi siya, iisipin ko kaagad, pagod ito, no? Ako ang maghuhugas, no? Ako ang sasalo sa kanya, ano kaya yung pwede kong gawin. Ganoon din naman yung asawa ko, no? Kapag may problema ako, tinitiyak niya, no? Na ipapadama niya sa akin na willing siyang sumalo sa recording, halimbawa, no? O sa mga kahit ano pa mang trabaho, no? At ito ang kinaganda ng isang relasyon. Kapag nagkakaintindihan, kapag alam ninyo kilala ninyo ang bawat isa, ay mas madaling tugunan ang mga pangangailangan ng relasyon. Correct. So, ako naniniwala ako, Kenny G, no? Doon sa sinabi ng isang matalinhaga na dalubhasa pagdating sa marriage and family relationships, no? Na kinakailangan the home should be the charging port. Tama. Na-recognize ko ba yung quote na yun? At naniniwala rin ako that the home should be the, at least the safest place on earth, no? And it shouldn't feel like a courtroom, a battlefield.
kung saan kinakailangan mo laging mag-prepare to be on the Ng defensive battle, side. oo. Kailangan naka-armor ka lagi. Nakakapagod yun. Ang Bigat. init nun. Oo, bigat. Nakaka-suffocate, dude. Mabigat na pakiramdam. So kung meron pang parte sa iyong puso, no, Beth, to transform the atmosphere of the home and make it really the safest place on earth. Nawa, no? Pagbulay-bulayan mo, pag-aralan mo kung paano ninyo maisasama sa marital dynamics ninyo yung tinatawag na empathy and negotiation, which is always guided by love. Okay. At siguro, Ate Benny, no, para hindi din tayo magbigay ng false hope, tandaan din natin na kapag matagal na itong nangyayari sa inyong relasyon, hindi din naman ito kinabukasan magbabago, di ba? So, para hindi lang din tayo makapagbigay ng maling impormasyon, ito ay trabaho na It's kinakailangan. Deep work for some. And there is ang kagandahan naman din dito, Ate Benny, yung resulta ay ang pagiging natural ninyong dalawa na hindi pinapwersa, hindi pinipilit ang pagbabago sa relasyon. Okay? So, Ate Benny, let's go to our next question. No? Ang ating sumunod na katanungan. Do we really need closure? Me and my boyfriend broke up 5 months ago and he insists that we talk. Subalit ayoko na po. Nakakapagod siyang kausap, one-sided, at may mga pagkakataon that I feel abused. Okay, so yun yung kanyang tanong, Ate Benny. Ganda ng katanungan na yan, no? Lalo na napapanahon. No? Marami ngayon ang malungkot dahil recently nag-break up, no? Alam mo, yung sagot ko dyan sa katanungan na yan is depende sa kung ano ang nai-imagine mo na closure. Kinakailangan ba, kasama ba sa definition mo of a closure is bilateral? Bilateral, Ate Benny? Kailangan dalawa tayo nag-usap? Kailangan yung closure para sa ating dalawa? You know? Or posible kaya na magkaroon ka ng closure, coming to terms with, you know, with the experience or the pain, no? Na kahit ikaw lang, may sense of acceptance for what happened. Of course, after a considerable amount of time, you know, processing the emotion, no? Ako pag nararamdaman ko, no, mararamdaman niyo po 'yan, no, kung babae kayo, kung alam mo na yung conversation is one-sided na. No? Alam mo na pupunta yung tao doon sa meeting place, sa conversation, with one thing in mind, to convince you to get to my side. No? Na ikaw ang mali, therefore you should come to my side. No? And not the other way around. Clearly, that's not my idea of closure. And if that is not your idea of closure, my friend, then I think we just answered your question. Maaari kang magkaroon ng closure kahit sa sarili mo lang. Especially kung ang naging estranged sa'yo in the course of your relationship with this abusive person is yung sarili mo mismo. No? So, I don't know about you, Kenny G. Perhaps you could chime in here. Well, sa akin, doon naman ako sa side ng lalaki, no? Or doon ako sa side ng boyfriend mo, no? Baka kasi hindi clear or walang clarification ang breakup, no? So, I don't see anything wrong about talking about it, di ba? Ano yung dahilan, no? Kasi, Ate Benny, may benefit din para sa akin. May benefit din naman yung mapag-usapan kung bakit nakapaghiwalay, di ba? Rightfully so. Para madiscover natin kung saan nga ba tayo nagkamali at pwede natin i-correct. Pero, sa kabilang banda din, ang worry ko din sapagkat napanggit mo na yung boyfriend mo nga ay abuse, no? Abusive. Or nasasaktan ka, wala namang sinabi, na abuse lang daw siya, no?
So, at one-sided, siguro, sa pamamagitan ng marami kasing pwedeng pamamaraan din, Ate Benny, ang pagko-communicate natin ng closure. Pwede namang tayong sumulat, no? Correct. Pwede tayong magpadala ng isang maayos na email or maayos na message, no, sa ating text, no? Upang sa ganun, malinawan na. Pwedeng, kagaya ng sinabi mo, pwede naman sa isang side lang nang galing, di ba? Ibig sabihin ganito, I want you to know, halimbawa lang po ito, gusto kong malaman mo na natapos na yung relasyon natin sapagkat ano yung dahilan. At dahil dito, ninanais ko nang makapagpatuloy as a single person sa ngayon. Okay? At wala kang, sa pagkakataong ito, wala kang pa pwedeng sabihin para makumbinsi ako na mabago ang isip ko. Ibig sabihin na ipadala mo yung iyong mensahe. Kung ang kinakatakot mo ay baka mabaliktad ka o baka ma-attack ka, di ba? Pwede mo itong ipadala. Hindi ngayon. Hindi lang ngayon, no? Na wala kang pwedeng sabihin sa akin ngayon para makonbinsi ako na magpatuloy pa ang relasyon. So, maybe next time. Maybe next time. It will be love. Ibig sabihin nito ay pwedeng manggaling sa'yo. Pero mahalaga ang closure, kapatid. Mahalaga ang closure, Kenji. In fact, kasi, for all we know, baka mamaya, hindi alam ng boyfriend na magkahiwalay na pala sila. Di ba? ganun. Oo, baka naman hindi niya alam. Ate Benny, may mga pagkakataon na hindi alam. Masakit din yun. Masakit din yun, siyempre, no? Kaya dumadami yung clientele ng mga resto bar, no? Sa isang sitcom, Ate Benny, no? Napalinawan nila yung hindi malinaw na closure. Sinabi ng babae, we're done here. Kumakain sila nun. Tapos, yung lalaki, si Ted Mosby, sabi niya, fine. So, akala niya, tapos na yung relasyon. Akala naman ng babae, tapos na silang kumain, di ba? So, ibig sabihin, pwede kasing nakabalot sa... Pwede kasing, Ate Benny, maraming layers of interpretation. Maraming interpretation. Correct. So, baka mainam nga na tapusin mo, no, sa isang maayos na liham kung ikaw ay natatakot na baka mabaliktad. Kasi, Ate Benny, we know abusers, diba? Yeah. We know them na they would really use tactics, no, upang mapasakan nila yung kanilang nais. Correct. No? At may mga pagkakataon na meticulously, no, ibig sabihin talagang pinag-aralang mabuti para mabaliktad nila, no, yung senaryo para lang makuha nila. At madumi ito, maduming pamamaraan ito. So, para dun sa texture natin, if you don't feel safe right now, no, at the moment, kung saan kung kailan humihingi ng closure yung iyong ex-boyfriend, then maybe that's a good that's a good warning na pwede nating pakinggan, no? Mahalaga talaga, Kenji, na magkaroon ng closure. Pero again, depende ito sa kung anong picture mo ng closure. Closure is very important. In fact, in gestalt therapy, one of the sources of maladaption of negative affect na tinatawag natin is yung tinatawag na unfinished business. May unfinished business ako with some, with a person, with some distant figure in the past. Okay. So, ang tendency ko is, dahil it's unfinished, na perpetuate ko, no? Na pagpapatuloy ko yung emosyon na talaga namang related doon sa taong wala akong closure with. So, meron tayong mga pamamaraan, modalities kung paano mako-close yung loop, no? Para hindi magpatuloy. Para hindi matuloy. Kaya ako nasabi, Kenji, na posible yung closure kahit hindi kayo nag-uusap, kahit hindi nyo na kailangan mag-meet, lalo na kung nasa-threaten yung sense of safety mo. Kasi much of our clients who have acquired their, closure, many of them, they did the work. They did the long, arduous work. No? So, posible. Mahalaga, but again, depende yan sa anong description, definition, and view mo of closure. And, gaya na nabanggit ko din kanina, no, to close para ma-closure na natin itong katanungan na ito. Siguro, mahalaga na maintindihan din natin na hindi lang naman face-to-face
tayo pwedeng mag-closure, di ba? So, pwede rin tayong sa ibang pamamaraan ng komunikasyon na makapagpadala ng closure. Okay? So, hopefully, nakatulong yan sa atin. Binabati ko nga pala si Doc Jojo Dalisay at saka si Ate Ann Dalisay na nakasama ko noong Martes. Uy! Yan, So, isa sa mga matalik, hindi naman matalik, no? Isa sa mga mahal kong kaibigan. Yan, So, good evening din sa ating mga tagapakinig, si Jerome Lagueras. At binabati din natin yung sila Brian Begiras, si Lorraine Begiras, si Max Begiras na, Oo nga, si Ken Meligrito, Shane Meligrito, si Pastor June ko, at saka si Ate Joanne ko, binabati natin, At saka yung may-ari ng JNN, na gown rental business. Correct. Pinagpala, ang negosyong ito. Binabati ko rin, Kenny G, yung kaibigan ko sa seminary na si Hazel Losada. Kung meron man akong isang tao na hindi ako mapapagod samahan at tulungan, siguro yun na si Hazel. Yung lakas niya kasi, it rests on her stillness, quietness, at yung idea na hindi niya kailangan ng fanfare para ma-recognize na magaling siya. Okay. Gusto ko yun. Gusto ko yan. Gusto ko rin yun, yung quietness. Quiet. Sige, ang ating next question, Ate Benny, ano po ba ang roles ng mga magulang sa mga bagong kasal? Kailangan po ba namin silang tulungan sa kanilang mga desisyon at sa gastusin? Uy, ganda niyan. So, for parents, siguro, naliligaw sila kung ano nga ba ang kanilang responsibilidad. Siguro, pagkasal na yung mga anak. Pagkakaintindi ko, yes, bagong kasal na, kinasal na. Okay? So, para sa akin, mahalaga na maintindihan natin na sa mga nagsisimulang mag-asawa, maganda na umalalay tayo kasi ang danger, Ate Benny, ng pag-let go natin sa ating mga anak papunta sa kanilang panibagong relasyong mag-asawa ay nakakapit pa tayo, ibig sabihin meron pa tayong enmeshment sa kanila, and some families, talaga namang hapit na hapit, maging ang desisyon ng kulay ng kortina, desisyon ng sofa ay napapakailaman pa. Ng table runner. Oo. So, mahirap yung ganitong klaseng pagmamagulang, And siguro, Ate Benny, to answer the question, ang roles po natin is to be a guide, And not to, hindi po tayo yung taga-direct sa kanila. Okay? Guide lang po tayo na pwede tayong sumalo kapag may mga pangangailangan sila, di ba? Maganda kasi, Ate Benny, na panghintulutan natin silang magkamali, di ba? Sa relasyong mag-asawa. At maganda rin na panghintulutan natin sila na tumayo, di ba? Sa kanilang mga sariling pagdedesisyon, sa kanilang sariling mga pananaw, Kasi bumubuo sila ng panibagong sistema, bumubuo yung mag-asawa, Naturally, magkaiba ang kanilang pinagmulang pamilya, magkaiba yung bit-bit nila sa isang bahay. Kaya magkakaroon talaga ng problema. So, para sa akin, to answer the question directly, ang role po ninyo ay maging guide, Hindi po kayo yung makikialam, Hindi po kayo yung talagang magbabat-in o kaya sasalo, Or micromanage the affairs of your correct. children. Ate Benny, ito true story, ha. What I like about our parents, ay hindi sila leading. Meron silang pananaw pagdating sa mga pagtatalo natin noong mga nakaraan, noong mga unang pagkakataon natin sa relasyong mag-asawa. Meron silang mga pananaw. Pero ang kinabilib ko ay hindi sila nag-lead, Hindi nila ni-lead na
mali nga yan, no? Ibig sabihin, ganito yung gawin mo. Kung meron man, siguro, hindi siya kapansin-pansin. Okay? So, pinanghintulutan na masaktan, nagkahiwalay, no? At natuto naman din, no? Sa mga pagkakamali. So, para sa akin, yung role ay to guide them, no? To guide our kids, no? Subalit, tama si Ate Benny, no? Na mali na kapag tayo ay masyadong intervening o nakikialam. Ako siguro gagamitin ko ang pagkakataon na to para bigyan ng honor din yung aking sariling ama. No? When I think about my father and his role in my affairs, in my life, I always liken it to a lighthouse. So much so na pinili natin ang isang lugar na may lighthouse para magpakasal tayo, Kennedy. Ganun ka effective yung role ng aking ama pagdating sa aking sariling journey, ano? When I think about a lighthouse, hindi ito nagfa-fire ng cannonballs to attract, even demand attention and respect, no? Steady fixture lang siya and just silently doing its work, especially in the darkest of night, kung saan nag-iimit lang siya ng ilaw as some mariners set out to the open sea. At siya din ang nag-convey ng message. Ang ilaw din nitong lighthouse ang nagko-convey ng message kung meron bang danger kapag lumapit kayo dito sa island mula doon sa open sea. Pag lumapit na kayo dito sa shore, may boulder, may rock na matatamaan. So, it's either you stay away, you come here. Yun lagi yung message ng lighthouse. Good. But it's not threatening, it's not aggressive, it's not demanding, no? It's not hostile. Good. And if we are to view the role of our parents, our senior parents specifically, their experience, pagdating sa sarili nating marital experience na tinatahak natin, sana ganon yung maging konsepto natin na Good. I know that if I set out to the open sea, yung ilaw at yung memories ko, my vision of the lighthouse, when I look back and when I decide to come home, andyan pa rin sila. Very good. Mababalikan at mababalikan ko sila. No? I like it, no? Parang may mga traces of love, no? Or may mga nandyan siya, no? Pero hindi siya aggressively nakikialam, no? Yung lighthouse, no? It's steady lang siya, no? It's cool lang siya. Ang ganda, no? Ang ganda. So, on that note, I would like to give a shout out to Attorney Baba. So good evening, no? Kay Attorney Baba. So another question, Ate Benny. My wife loves to stay with my in-laws house, in my in-laws house, hanggang sa nakaipon na po ako ng pangbukod namin mag-asawa. Pinadadama niya sa akin na ayaw niya. Paano ko siya mako-convince na kailangan na naming magsimulang magkasama? Siguro yung comfort, no? Ang ganda no magkasunod ng tanong, no? In-laws and in-laws. Alam mo, bago natin ma-disclose yan, sa ating sitwasyon, baliktad. Ikaw na yung nagnanais umalis doon sa bahay ng iyong person. Pero ako, enjoy na enjoy ako. Sa freebies. Maraming pagkain. Hindi ako marunong magluto. May garden. May garden. Enjoy na enjoy ako doon. I am blessed, no, to have a relationship na maayos with my in-laws. Likewise, no? Ako din naman. Hindi rin naman siya ganun lang na parang in an instant naging ganun. Nagkaroon din ng mga pag-aaway, disagreement. Pero nagkaroon din ng mga pagkakataon na nagkakampihan laban doon sa anak. So enjoy ko yun. I think one of the things that's preliminary, no, para gawin ninyong mag-asawa is to address, explore the fear. Anong kinakatakot natin kapag nagkaroon na tayo ng sariling bahay at bumukod tayo? Ano yung expectations mo? Okay?
Ano yung mga mawawala sa'yo kapag wala na tayo dito sa bahay ng magulang mo? Kailangan ma-address yung mga ganong concerns para pagdating doon sa bahay, kahit papaano, meron na tayong mapa or blueprint kung paano natin, paano tayo mag-wade through the independent living away from home. No? So, isa yan siguro sa akin na importanteng bagay. Can you share with me your fears? Okay. Meron din naman yung tinatawag na maybe a call for course correction or relationship enhancement. Kasi kumbaga, ang isip ng isang bata na tumitira ngayon sa kanyang magulang is, I will trade all of this? Pakakawalan ko tong comfort? Para saan? Para sa araw-araw at gabi-gabi na pag-aaway? Para sa araw at gabi-gabi na pananakit? Para saan? No? And real talk lang tayo. Hindi yun kaingga-inganyo. Correct. Naiwanan talaga yung bahay ng or poder ng kanyang magulang. Kumbaga, I feel safe with my parents. Tapos pakakawalan ko yun. Bakit? Para sa suntok mo, para sa mura mo, para sa verbal abuse mo. Bakit ko gagawin yan? So, in connection doon sa sinabi kong isa, explore ninyo ano ba yung fears natin? Ano yung takot natin? Ate Benny, ang ganda nung sinabi mo, no? Hindi ko yun nakita, no? Noong binasa ko yung tanong, no? Maganda yung perspektibo na maisip natin na pwede nga naman na hindi sa bahay, pwedeng hindi sa material o sa tangible na nag-aalala yung iyong asawang babae, no? Pwedeng sa behavior or doon sa mga pwedeng mangyaring nakakatakot para sa kanya. Mahalaga nga na mapag-usapan ninyo ito. We are not saying, no? I am not saying na masama ka o nananakit ka o abusive ka. Pero, maganda na ma-identify natin ano nga naman yung ipapalit mo. 'Di ba? Kaingga-ingga nyo ba itong relasyon na ito? Ito ba ay promising? Ibig sabihin, hopeful ba ito? Pleasant nga ba? 'Di ba? Kasi, Ate Benny, no, I do not see any reason kung ang pakikitungo ng isang tao ay pleasant, no? Hindi ko nakikitaan ng isang mainam na kadahilanan kung bakit aayawan, no, na samahan ng asawa. Siguro marami rin itong variables, Ate Benny. Pwede rin, no, hindi naman naikumpleto sa atin. Pwede rin naman na hindi nga physical things yung mga problema, kung hindi mga emotional, or pwede rin naman na meron siyang mga unresolved issues din sa kanilang bahay, di ba? Na pwede niya ring gawing patunayan o nais bumawi. Marami na tayo at iba yung naging counseling na hirap umalis sa bahay kasi meron pa silang gustong patunayan. Meron pa silang inaabangan na affirmation sa kanilang mga magulang. Totoo yan. Kaya nananatili sila doon. Kaya nga, babalik tayo doon sa napakagandang naisagot ni Ate Benny. Pag-usapan ninyo kung ano yung kinakatakot. Okay? Alamin ninyo, meron pa bang hindi tapos na negosyo? Meron pa bang hindi maayos sa iyong mga magulang kung bakit ayaw mo pang bumukod? Okay? So, pwedeng ganon. Or pwede nga rin naman, hindi rin naman natin ikakaila, Ate Benny, na baka nga naman mas comfortable. Hindi lang naman emotionally, kung hindi physically. Di ba? Kumbaga, nakatira siya sa 5-story o 5-story building, tapos inilipat mo siya sa isang cardboard. Di ba? Hindi naman natin ikakaila na pwede rin naman yung valid na reason na yun. Pero, ang mahalaga dito, kagaya ng magandang sinabi ni Ate Benny, pag-usapan ninyo ano yung fear. Okay? At kung ma-enumerate ninyo, ma-identify ninyo lahat ng takot ninyo, lahat ng fear nyo, siguro ang magandang question na pang-appraise doon sa next move is, yung integrity ba at commitment ba ng relationship natin can outweigh the fear that we entertain or that we kaya carry. Ba niya? Oo. Kaya ba ng integridad ng marriage natin, ng relationship natin, no? Kaya ko bang mag-bend, no? Oo. Para mapatunayan, no? Kasi isang way din yan ng pag-honor mo sa iyong mga magulang. And siguro this time I'm speaking to the
maybe the person living sa family with the parents, no? The spouse living with the parents. Isang magandang karangalan din na maibibigay mo sa iyong mga magulang, lalo na yung mga senior parents mo, is yung makita pa nila na yung marriage nila ay kaya nang tumayo, no? Sa kanilang sariling mga paa, no? Good. Para kumbaga kung malapit man sila doon sa late stages of life, meron na silang sense of integrity, sense of satisfaction, sense of legacy na parang, I think I can peacefully go. I think okay na. Nakita ko yung anak ko, na-pursue niya ang pangarap niya, thriving ang kanyang marriage. What more can I ask for? No? So, ibigay mo yon sa magulang mo. Ibigay mo rin yung ganong honor sa mga magulang mo, no? Wag tayong maging selfish kasi deep down inside of them, may pride and joy din na independent na makita nila na grabe, no? We have made something good. We have made something good. We have given this person, this child of mine, a decent life, so much so na nakatayo siya sa sarili niyang paa. Ibigay mo yun, kaibigan. Very good, very good. Ate Benny, sa pagkakataong ito, mag-station break muna tayo at magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At kayo po ay nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasama ngayong gabing ito. Ako po ang inyong host and counselor, si Kenny G. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ngayong gabi po, kasama pa rin natin si Ate Benny. Good evening, Benny. Good evening, Kenny G. At muli sa lahat po ng nakikinig at nanunood sa ating programang Heartline Thursday edition na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company in partnership with Back to the Bible Philippines. Yan. And kung nangangailangan po kayo ng counseling, pastoral counseling, marriage and family counseling, maaari po kayong tumawag sa opisina ng Back to the Bible Philippines. Which is? Go! 8371-1275. Okay? Kung nais po ninyong tumawag sa amin sa Back to the Bible Philippines, ang aming pong numero ay 8372. Yan pala, 8372-1775. Kung nais po ninyo ng private counseling, no? Hindi po ito on air, ito po ay via telecounseling or via Zoom counseling. Ito po ang aming numero, 8372-1775. Pwede po kayo magpa-schedule ng inyong counseling at marami po kaming counselors doon na nakaantabay para po sa inyo. At ang Heartline nga po, no, going back, ay isang radio counseling program
Kaya kung nais po ninyong magpadala ng inyong mga katanungan, inaanyahan ka namin kapatid na magpadala ng iyong mga text sa amin sa mga numerong ito. 0916-296-6620 para sa Globe at 0961-784-9351 para naman po sa Smart. At syempre, pwede ka rin magpadala ng iyong katanungan kapatid sa pamamagitan ng Facebook. Type mo lamang sa iyong Facebook search bar, Heartline FEBC, at dito makikita mo na ang logo namin na puso. At pwede ka doon magpadala ng iyong komento. At pwede ka rin naman magpadala kung nais mo na mas pribado at mas anonymous, ay pwede mong ispadala sa amin sa pamamagitan ng private message. Okay, so since Ate Benny, no, since it's the month of February na ating kinakatagang Love Month, ang ating running question ngayong gabing ito ay ano ang iyong ideal date, no? At gaya ng nabanggit natin kanina, ang ideal date, no, ay pwede namang hindi lamang sa isang mag-boyfriend at mag-girlfriend, pwede din natin isama dito yung family date, di ba? Pwede rin naman na ngayong Love Month ay ating bigyang halaga yung ating mga pamilya. Alam mo, Ate Benny, isa sa mga nare-recall ko pagdating ng Valentine's ay Yung ashtray? Oo, ako yung unang nagbigay ng bulaklak sa aking anak. Yan, di ba? Valentine's Day. Ibig sabihin nito, no, binigyan ko rin ng importansya yung aking anak sapagkat hindi nga lang naman sa mag-irog at sa mag-asawa ang Valentine's Day o ang tinatawag natin na Love Month. No, ito ay pwede rin sa pamilya. Napaka-sweet, no? Nung episode na yon sa buhay ninyong mag-ama, no? At nung iniabot mo na sa kanya ang rosas at inamoy niya ito, napakalambing ng sinabi niya, "Bahu!" So, wala pang kamuang-muang. No? Anyway, Ate Benny, sa ating mga nais magpadala ng kanilang komento, no? Ano ang inyong ideal date, kapatid, no? Baby, kagaya nung kay Ate Benny na nasa isang dagat, no? Inaabangan yung sunset or sunrise. Naghahabulan habang nakaputi. No? Prenup. So, pwede din naman, no? Ako naman, ang aking ideal date, Ate Benny, ay yung biyaheng probinsya. Cross country. Tapos hihinto-hinto ka sa mga probinsya, sa mga hotel, mag-check-in kayo doon, no, as a family, no. So, yun yung sa akin, no, yung sa'yo sa dagat, no. At marami pa. Pwede rin naman yung mga experience, no, na tinatawag. Pwedeng mag-bungee jumping, pwedeng mag-hiking, di ba? Pwedeng mag-surfing, no. Pwedeng yung experience ba na magiging memorable, no, na hindi madaling ulitin, no. Pwedeng gawin yan. Okay? So, ang question natin ngayon, Ate Benny, is this, no? My husband is suffering from depression, pero dito lang sa bahay nakikita yung sintomas niya. Pwede po ba yun? Nung may work naman siya, may energy siya. Pero noong nag-pandemic na at nag-work from home, dito daw lumabas yung depression. To answer that question, yes, posible yan. Meron tayong tinatawag na mga depressives who are still functioning. Oo, no? Functioning. Functioning pa sila. Ibig sabihin, bagamat meron silang, they are in a, state of depression, kahit papaano sila ay nakakapasok pa rin sa trabaho. Sila po ay nagkakaroon ng pagkakataon na magawa pa rin yung mga occupational task nila, social task nila, no? Meron pa rin kahit papaanong pag-engage in personal hygiene or well-being, no? Subalit, pagdating sa bahay, mas noticeable, no? Yung kanilang kawalan ng gana. Siguro dahil, yun na nga, sa bahay naman wala namang kailangan na pag-perform pa, no? Dahil, kumbaga, kung totoo sa essence ng home ang inyong bahay, then it's a safe space for your husband who is depressed.
No, so mas noticeable sa kanya. But to answer the question, it is possible. Posible, Posible. no? And, I know someone. At para sa akin, Ate Benny, no, siguro ay naipapahayag niya sa'yo sapagkat nangangailangan din siya ng pag-aaruga, di ba? Ibig sabihin nito, Ate Benny, maybe sa tahanan, dito niya naipapakita na nakihina siya, no? Dito niya nakikita na wala siyang gana, na ipapakita, no? Sapagkat, ang hirap kasi, Ate Benny, ng depression, talagang hindi siya switch, no? Na pwede mong i-on, pwede mong i-off, no? Na bigla na lang mawawala, no? And from experience, it is cunning, no? Ibig sabihin, nangangain talaga ito, no? And sa asawa ko talaga ito na ipaparamdam, no? Ibig sabihin, sino pa nga bang aasahan kong iintindi sa akin? Yung street sweeper, no? Kanina pa ba ako mag-open up? At sa kabilang banda, kapatid, mainam nga na sa'yo lumalapit yung asawa mo, no? Correct. Kasi ikaw ang pinakamalapit na makakapagtugon sa kanyang depression o sa kanyang discomfort, no? Take it as a good sign, no, na sa bahay niya na ipapahayag yung kanyang depression sapagkat alam niya na doon siya safe, no? Doon siya pa pwedeng maging totoo, doon siya pa pwedeng maging natural, sa harap mo siya pa pwedeng magpakita ng kanyang vulnerability, at take it as something good, no, na mabuti nga na ipapadama niya sa'yo. Mahirap, kapatid, kapag hindi na niya ito ipakita sa'yo, no? May mga pagkakataon, Ate Benny, na miniminize ng asawa yung depression. Tumigil ka nga dyan, no? Inarte ka, oo. At hindi na po bago sa istorya natin. Ang worst case scenario sa mga ganitong pagkakataon ay naglulukmok, halimbawa, yung asawa sa ibang pagkakataon, sa ibang environment. Sa mga barkada, sa mga bisyo, sa nanay. Pwede rin, ano? Ito na yung siguro yung pinaka-worst, no, Ate Benny. May mga kakilala ako na nagpakamatay. Okay? Ibig sabihin nito, mahalaga ito, indicator ito na kailangan niya ng pagsubaybay at pagkakalinga. Okay? Napakaganda. Isang metaphor na or analogy na maaaring gamitin pagdating sa at least dalawang grado ng depression is yung lagnat at sinat. Alam mo yun? Okay. Yung MDD or Major Depressive Disorder can be considered a lagnat. Ito talaga yung mainit yung katawan, talagang alam mo, just by looking at the person, mapula ang mata, may lagnat to, may sakit to, no? But then there are people na hindi mo alam unless mag-take ka ng temperature or maybe parang asymptomatic. May sinat, no? Sinat, no? Ito yung functioning na functioning pa rin, pero alam mong there's just a drag. Alam mo yan? May bigat na nadarama. Every day is a struggle, although kaya namang mag-function. Pero maybe nagfa-function siya, pero deep inside of him, grabe katakot-takot na mga self-defeating thoughts ang ini-entertain niya. At na-intensify ito siguro minsan ng kanyang ex-environment, no? But still, kahanga-hanga, no? Kahanga-hanga yung mga tao na bagamat sila ay may depression, no? Kahit papaano ay meron pa rin silang willpower to live. Okay. At the very least, no? At the very least, no? And you know what? From experience, isa sa mga malalaking tulong sa akin ng aking asawa ay yun lamang napapaniwalaan niya ako, no? Ibig sabihin, yun lang mapapakinggan ka na minsan hahawakan ko yung kamay ng asawa ko, no? Na-anxious ako, no? Yung lang pakiramdam na alam mo na katuwang mo yung asawa mo, malaking bagay na yun para sa isang mister. For me, personally, no, it rebuilds, no, yung self o yung ill thoughts, no? Kasi alam mo na may reason for life, no? Kasi alam mo, nararamdaman mo na meron kang asawa na nagmamahal sa'yo. So, para sa akin, mainam na na gawin mong open space yung relationship ninyo, no? Open space na
tanggapin natin yung nararamdaman ni Mister, no? Kasi ganito, no, Ate Benny, no, whether or not ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kapakanan or totoong depressed, no? Whether or not, hindi ba maganda rin ang magiging resulta, mararamdaman niya yung pagmamahal mo, di ba? Ibig ko sabihin, hindi ka din talo. Okay? So, kung bibigyan mo lang ng pagkakataon na mapakinggan, no? At kanina pumuputok na sa ating Ate Benny yung salitang empathy, di ba? Ano nga naman yung pakiramdam niya? Okay? Oo. Siguro isang bagay na maipapadama mo, no, sa iyong asawa, no, yung iyong pagmamahal, yung iyong suporta is yung simpleng pagtanong na paano ako makakatulong sa iyo. Kasi posible na meron kang mga naisip, listahan ng posibleng makatulong sa kanya, pero hindi naman talaga yun yung galing sa kanya, no, hindi yun yung galing sa kanya or hindi yun yung kailangan niya. So simulan natin yung pag-uusap sa pagtatanong, ramdam ko ang bigat ng iyong nadarama, paano kaya ako makakatulong sa iyo, no? And hopefully kapag maging patient tayo sa exploration ng sagot dyan sa katanungan yan, ang isa sa mga produkto nito is ma-affirm, magkaroon ng affirmation doon sa asawa mo who is depressive, yung decision niya at yung commitment na parang buti na lang ikaw talaga yung napangasawa, no? Buti na lang talaga hindi ako pinabayaan ng Diyos nung pinili ko mahalin ka, no? Ganda nun, ganda nun. Ate Benny, alam ko kung bakit mo sinabi na wait patiently. Kasi may isang pagkakataon na nabanggit ko sa iyo na hindi ko maayos na i-deliver yung mga kataga na sinabi ko na wag niyo muna akong kailanganin pansamantala. Okay? Just don't need me for a while. No? So yun yung sinabi ko noong mga pagkakataong meron akong pinagdadaanan. No? Namatay yung father ko, maraming series of events na kinimkim ko. Maraming transition, no, in life, no. So may mga pagkakataon na sumusulpot yung depression. Kaya nabanggit ko yun ng pabara-bara, no. Subalit maganda na tinanggap ito ng asawa ko, no. Naging mainam naman, no, yung pagtugon niya. Kaya nga po ngayon nag-empake na po. Hindi. Sa simula, masakit pakinggan nun. Parang lalo na yung forcefully na sabi na, I don't wanna be needed right now. Just don't need me for a minute, please. No? So, simula, medyo gusto mong ilabas ang iyong pagkawaray. But if you have an understanding, if you have empathy, no, kaya mo pansamantala iwanan yung mundo mo para pasukin yung mundo ng iyong asawa who is currently depressing. Siguro maganda rin, Ate Benny, no, ay magkaroon ng clarification, di ba? Kasi hindi naman natin pa pwedeng i-formally diagnose ang ating mga sarili kung hindi po tayo psychiatrist, di ba? Or hindi tayo psychologist, di ba? So mainam, no, ako po ay dumaan sa serye ng meeting with my psychiatrist upang sa ganun mas matugunan, no? Ate Benny, hindi lang siya ginugulat o hinahatsing mo tapos mawawala yung depression. Siyempre, it is the function of the mind, di ba? So kinakailangan ang treatment ay mind rin, no? Ay brain, no? So mainam na magpakonsulta sa psychiatrist upang makakuha ng tamang diagnosis at makakuha rin ng tamang treatment plan, di ba? Kung kinakailangan ay mag-seek ng counseling din, ano? Actually, Ate Benny, dito nga tayo nag-work hand in hand, di ba? Marami tayong counseling na nakikipagtrabaho tayo with psychiatrist. Kasi nga naman, yung mind and the brain ay kinakailangan i-deal, di ba? Yung utak at isipan, no, ay kinakailangan tugunan, no, bigyan ng atensyon. So in your case, baka mas mainam na tulungan mo yung husband mo or bigyan mo siya ng pagkakataon para makipagkita sa isang psychiatrist para mas mainam na matugunan, no. Ang end goal kasi natin dito ay mabigyan lunas yung depression, di ba, Ate Benny? At hindi ito manatili, hindi ito manirahan, no, doon sa inyong tahanan. Kasi
definitely, makaka-apekto ito, no, in the long run kapag hindi natin agarang bibigyan ng pansin. In neuroscience, merong ganyang view ngayon, that the mental health need not be a lifelong condition. Kagaya ng depression, anxiety attack, no? Kasi it has something to do with healing the parts of the brain na nagkaroon ng trauma. So, kapag naging successful yung work, mas nagkakaroon ng tsansa, mas malaki yung tsansa na yung depression ay hindi na siya nagiging lifelong. But dahil sa US ang context nito, no, I'm not sure here, siguro hindi pa ganun ka sophisticated ang ating research, ang ating siyensya at application of the research dito sa Pilipinas. Siguro ang isang magandang mindset dyan is yung paniniwala na kung tayo man ay mapunta sa condition ng depression, kasi depression is a state, it is a condition. Kung mapunta dyan ang tao, hindi siya nagkakasala, hindi siya nagkakamali, no? But very very promising sa akin yung bagong angulo na if depression is a condition, doon pa lang hindi ka nagkakamali, but you have a choice kung paano ka magdi-depress, no? Paano ka magdi-depress? And that will determine whether you will be depressing positively or negatively. Okay. No? Okay. So, isang magandang tingnan din yan. Syempre, iba't iba yung angulo or view pagdating sa depression. But that's just two sides, no, na present ko sa iyo. Now, coming from the premise na if depression is a condition and then you have a choice kung paano ka magde-depress, ang suggestion ko dyan, ang implication ko dyan is when the skies are blue, hindi ibig sabihin magpapabaya tayo. Okay? When the skies are blue, dito natin i-intensify yung efforts natin to develop, acquire, and enhance, no, yung mga tools that can help us for when dark clouds start forming above us. Diba? So, kahit hindi mo nararamdaman yung depression, pero kahit maayos ang lugar mo, no, ngayon pa lang, aralin mo na, paano ba mag-breathe properly, paano ang deep and mindful breathing. Siguro i-develop ko na rin ngayon yung habit ko of writing down my thoughts to process my emotions, no? So pag na-develop mo yan, when something happens, kagaya ng yung depression na nga, then at least parang nagiging automatic na natatrack mo yung mood mo, nasusulat mo, kahit papaano nag-engage ka in deep and mindful breathing para naiibsan ang bigat no, ng depression. Oh, very good, no? Ate Benny, para doon sa ating mga listeners din siguro, no? Paano nga ba na-acquire o nakukuha ang depression? Maraming kasagutan dyan, Kenny G, no? Pwede itong pinanggalingang experience, di ba? Kagaya nung nabanggit mo kanina, trauma, di ba? Ano pa? Pwedeng genetics, no? Namana. Hereditary siya, no? Pwede rin the environment, no? Yung tinatawag natin na hostile family environment, very abusive, nagkakaroon ng trauma pero hindi na pa-process, maraming bagay, ano? Pwede rin, Ate Benny, yung anong tawag dito? Biopsychosocial factors, no? O kaya yung neurological effects, halimbawa, drug use. Drug use, definitely. Mood Alcohol altering, use. correct. Oo. Ilan yan sa mga salik na maaaring makapagdulot no, na sa isang tao tungo sa depression. Kaya dahil tinitingnan natin na iba't iba no ang sources, iba't iba ang posibleng causative factors ng depression, kinakailangan ng intervention din natin can address the different and varied sources, no? Okay. Or Kaya factors. holistic, no? Kaya dapat holistic. Kaya kung titingnan natin ano po ba yung mga lunas na available po para sa isang tao pagdating po sa depression, psychotherapy, pharmacology, ito yung kailangan maggamot, no?
psychoeducation, no? Group process to pwedeng makatulong. repair the social competence or interpersonal competence ng isang tao. That's no? right. So, kung idadala natin ang ating mga sarili to really tap into these different psychological interventions pagdating sa usaping depression or any mental disorder, then there's hope. Definitely. Right. Mas full ang hope natin. Kaya Ate Benny, mapapansin natin, kapag pumasok tayo sa counseling room, lahat ng mga questions ay tinatanong to understand the roots. Diba? Dumadaan tayo sa genogram, dumadaan tayo sa maraming proseso upang maintindihan natin kung saan nga ba nakuha ito. Obviously, kung ang halimbawa lang ito, kung ang side ng father ay may mga mental illness at ang side ng mother meron din, more often than not ay magkakaroon din, no? So mahalaga na maintindihan natin ito. Okay? So another question, Ate Benny, for tonight is this. Our daughter yung daughter namin ay mahilig mag-boyfriend. 21 pa lang po siya, pero mahigit 3 na po ang naipakilala niya sa aming mga boyfriend niya in the past years. Ano po ba ang magandang gawin? So, parent and child dynamics, relationship, i-explore. Tingnan po natin yung phenomenon of opposite sex dating or just basically dating, no? Paano siya from a developmental perspective, no? 21. Sa simula po, yung attachment po talaga natin ay magiging limitado lamang sa ating mga magulang. Kapag 0 to 2 years old, merong tinatawag na tawag dito attachment between the child and the primary caregiver, which is the mother. Now, kapag reach na po ng 2 years old or 3 years old, based on, I think this is kay Bowlby to, no, attachment theory, no? Pag naka-reach po tayo ng 2 to 3 years old, meron tayong tinatawag na triangulation, no? Or separation, or triangling, no? Kung saan yung tao, yung bata, no, nagkakaroon na ng kamalayan na, ay, hindi lamang ako posibleng magkaroon ng attachment sa primary caregiver ko, who is my mom, kasi siya yung nagbibigay sa akin ng pagkain, siya ang nagpapadede sa akin. Meron din pala akong father, no? So, nagkakaroon na ngayon ng triangulation, no? Okay. In a good sense. Meron na akong attachment sa tatlo. Okay. And then eventually, kung may kapatid, no, nagkakaroon ng attachment sa mga kapatid. Now, pag siya po ay tumanda, mag-enter ng early childhood, like preschool, etc., no, magkakaroon din po siya ng tinatawag na alternative attachment bond. At ang alternative attachment bond niya, isa sa primary figure niya doon ay ang kanyang teacher. Okay. And then followed by classmates. And then the neighborhood. And then the community. Now, pag dumating na po sa bandang meron na tayong tinatawag na emerging adulthood, no? Tapos adolescence, no? Developmentally po, kasama po ang pakikipag-attach sa opposite sex, no? Emotional attachment, nagkakaroon na ng best friend, kahit magkaibang sex or same sex, no? Posible na yun. Developmentally speaking, normal po yun, no? Now, yun po ang una muna nating nilatag, yung developmental perspective pagdating po sa dating. Meron po pong iba't ibang developmental theories na maaari pong magkapagsabi na ang dating with the opposite sex or same sex man yan, is normal. So, meron tayong Ericksonian framework, no? Meron tayong, ano pa ba? Marami, no? Now, pagdating po sa pamilya, dito na po ulit titingnan natin yung values. Okay. Yung values, family rules na napag-desisyonan collaboratively, individually, ng mga napagsang-ayunan ng pamilya. Napagsang-ayunan ng pamilya, no?
So, dito, maaari po nating ilatag yung mga rules. Kagaya ng, sana mag-entertain lang tayo ng mga manliligaw kapag tayo ay 40 years old na tayo. Pwede ba yun? No? Or maaari din naman na pwede naman kayong makipag-go out on a date. Correct. Provided na group date. No? Or maaari rin na yung rule is pwede naman makipag-date doon sa manliligaw mo provided na hatid sundo kita. No? Okay. So, babalikan lang natin yung importansya ng collaboration, open communication in determining family rules pagdating sa iba't ibang domains such as dating. Okay. Now, to answer the question which is, ano po ba ang gagawin kapag ganun na yung sitwasyon, 21 years old, tama ba? 3 na yung pinakilala na boyfriend. Maaari kang mag-communicate ng iyong saloobin. Correct. No? Maaari kang mag-communicate ng sa iyong saloobin. Alam mo anak, medyo ako ay nalulungkot, no? Just realizing na ilang taon na yung pinakilala mo sa akin, no? Kung magpapatuloy man ang pagdami nito, maaari kaya na yung dating ninyo dito sa bahay habang nandito kami sa bahay. Yung mga ganon, no? Maaring ganon. What are your thoughts on Siguro, for me, intindihin natin saan ito nanggagaling, no? Para sa tatay o sa mga magulang. Ito ba ay nagmumula sa takot, no? O ito ba ay nagmumula sa inggit, no? Kung bakit tayo nag-aalala o kung bakit tayo nakakaramdam ng ganitong bagay na kinakailangan natin tanungin, no? Mainam na maintindihan natin so that we can address the problem better. Kasi kung ang takot mo ay baka yung anak mo ay maagang magpakasal, di ba? So you can address that with your daughter. Pero kung ang ina-address mo ay you are worried na you are jealous, di ba? Na yung anak namin hindi na siya interested sa amin, di ba? Then you can do something about it as well. Ibig sabihin ganito. Baka naman kapatid, di ba? Kapag nasa bahay siya, baka mas pipiliin niya na may ibang kasama. Diba? Kasi hindi niya nararamdaman na may intimacy doon sa pamilya. Pwedeng gano'n. Pwede natin tingnan ng ganitong bagay. Baka meron siyang longing na hindi nakikitang kinakailangan punan. Pwedeng ganito yung sitwasyon. Halimbawa, lalong-lalo na po, no? Yung mga detached, no? Na mga fathers, yung mga detached na mga mothers, usually may effect ito sa mga bata, sa mga anak. Nagiging longing yung tao, lalong-lalo na kapag may mga pagkakataon na ang love language ng isang tao ay touch, and then yung father or yung mother ay hindi man lang mahawakan sa kamay o growing up, hindi sila nakaranas ng ganito. So, ang mga bata ay nag-e-explore, no? What is it like to hold a hand of another person? So, na-experience niya one time, so, masarap pala yung pakiramdam, mag-e-explore siyang muli, no? So, it's just an alternative doon sa sinabi sa atin ni Counselor Benny, no? An alternative na pwede nating tingnan ay baka meron tayong pwedeng mai-provide sa ating anak na hindi natin binibigyan ng pansin. Okay? Attention, affirmation, once in a while, pwede natin akbayan yung ating mga anak, maramdaman niya na secure siya sa family. Siguro, wala siyang intimate relationship sa bahay, sa mami, hindi siya makapagkwento ng kanyang hobbies kasi napapagalitan siya. It's just something na pwede natin i-consider para matugunan natin yung all sides. Okay? Maganda iklaro mo din, i-clarify mo din sa sarili mo, dear parent, kung alin dun yung kinakalungkot mo. The fact na nagkaroon na siya ng 3 boyfriend, or yung pagbo-boyfriend mismo. Correct. Regardless kung sino man yan, no? Then hopefully kapag ma-identify mo yan na ako pwede naman akong okay lang naman sa akin na mag-boyfriend yung anak ko basta kung pwede lang, no? Ganito, ganyan, etc., no? Pwede ka rin naman mag-suggest, no? Good. Anak, alam mo ang prayer ko for you is sana
makatuluyan mo yung tao who will help you become a better person, will give you decent life. Di kinakailangan sa mansyon kayo nakatira, pero yung taong may plano at may determination. Pwedeng ganun, no? So, simple as that. Pwedeng ipagpatuloy ang pakikipag-boyfriend, provided na, naipadama mo yung desire mo sana. Correct. No? Pero kung yung kinakainis mo is, tatlo na yung boyfriend niya, etc., then it's a different conversation altogether, no? Another question. Hello po, good evening. Ako po, ma'am. Simula po bata ako, lagi po akong nag-iisa at walang kausap. Tapos naulila pa po ako, malalim ang mga sugat sa puso ko. Lagi po akong malungkot at depressed. Naghahanap po lagi ng magpapadama ng pagmamahal. Ano po kaya ang maipapayo nyo sa mga tulad kong nakararanas ng ganito? Okay? So, nakakalungkot, no, Ate Benny, na meron talagang mga tao na parang napagkaitan ng mga pagkakataon sa buhay, no? Subalit, ito ay totoong nangyayari at kinakalungkot ko po na nandito kayo sa ganitong klaseng pagkakataon. Anyway, para po kahit paano makapagbigay ako ng advice sa inyo ay ganito, no? Mainam na magkaroon ka ng mga pagkakataon na makapag-explore ng iba't ibang environment para dumami ang iyong pagkakataon na magkaroon ng hindi nobya, hindi asawa, kung hindi magkaroon ng magandang relasyon. Okay? Pwede nating silipin ang mga simbahan. Alam po ninyo, sa pagkakataon ngayon, kahit po tayo ay nasa pandemya, ang mga churches po, active po sila sa mga discipleship. Ibig sabihin, yung discipleship po ay talaga naman pong pinapalalim ang mga relasyon dito. At hindi lang po sila surface, no? Marami na po ang churches na mga equip po talaga sila at talagang they are desiring na makapag-disciple. So, isa po ito sa mga avenue o sa mga lugar na pwede ninyong silipin upang makadevelop po kayo ng relationship, no? Another thing, no, na pwede ninyong balikan, baka naman meron ka mga kaibigan o kamag-anak once upon a time na pwede mo nang balikan at pwede mo maging kaibigan, okay? And ang nakakalungkot, kapatid, no, sa mga pagkakataong ganito na napagkaitan tayo ng mga pagkakataon, no, ang approach natin madalas ay aggressive, no? Tayo ay longing and desiring. So may mga pagkakataon na medyo nagiging tayo mapanakal, no, sa mga relasyon, no? So siguro ang isa sa mga advice din na maibibigay ko sa iyo, no, just try to be natural, no? Ibig sabihin, lagyan mo ng mga salita ang iyong mga nararamdaman sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga nais na magkaroon na makabuo man lamang ng isang relasyon. Ito man ay pagkakaibigan o isang romantic na relationship. Maging mainam na maipahayag mo ang iyong nararamdaman, no, upang sa ganun hindi mo ito ina-act out, kasi may mga pagkakataon, Ate Benny, no, na weird out yung ibang tao kapag masyado tayong possessive. Okay? Lalong-lalo na kapag hindi naman nila naiintindihan yung background natin, no, na tayo ay nangungulila. Mainam na maipahayag natin ito. Uy, kapatid, oy, bro o sis, o kung ano yung tawag mo dun sa kaibigan mo, pagpasensyahan mo na, baka meron akong mga pagkakataon na nagiging mapanakal ako kasi yung aking pinanggalingan ng mga pagkakataon sa buhay ay talaga naman nakakalungkot at mapang-isa. So maganda, Ate Benny, no, na sa mga i-explore mo na mga relasyon ay malagyan mo ng salita o magkaroon ka ng pagkakataon na maipahayag ang iyong tunay na nararamdaman upang sa ganun ay hindi ka mami-misinterpret ng mga tao. Okay? So, again, pwede ka makakita na maayos na relasyon sa simbahan,
siguro sa iyong mga dating paaralan, pwede mong balikan, lalong-lalo na po sa panahon ng teknolohiya ngayon, ay ang mga social media po natin, kahit yung kaklase natin ng grade 1, makahanap natin talaga. So, pwede natin balikan yung ating mga lumang kaibigan, pwede rin tayong bumuo ng mga panibagong kaibigan. Pero, mainam na magsimula tayo na ang intensyon natin muna ay makipagkaibigan. Hindi yung simula asawa ka agad. Okay? Ako siguro ang isusunod ko lang na very practical lamang na maaari po ninyong gawin kapag kayo po ay natatangay ng pangungulila or tawag dito feelings of loneliness dahil kayo ay mag-isa, no? Ipropose ko lamang po yung exercise na butterfly taps. Ayan. Ano po ba yung itsura ng butterfly taps? Sayang, hindi po tayo ngayon televised. Butterfly taps po, imagine niyo po ako na nakakross po yung aking dalawang kamay. Okay? At nilalapat-lapat ko ito sa aking dibdib, sa aking balikat, na para bang niyayakap ko ang aking sarili, pinapatpat ba? Oo. Tap-tap. Tap-tap ba? At nagsisway-sway po tayo habang tayo ay nagtatap ng ating mga sarili as a symbol of or an affirmation that we are enough. We are loved, no, by our Maker. We have worth, no, and that our really kapag meron po tayong pag-ibig na habang meron po tayong pag-ibig na nadadama mula sa Panginoong Diyos that allows us to love ourselves, then meron pong pagkakataon na tayo po ay magiging epektibo and ready, no? Para sa pakikipag-ugnayan at pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, no? So, butterfly taps, butterfly tap po para po sa ating affirmation. Kapag tayo po ay nadadala at natatangay ng mga self-defeating thoughts. Very good, no? So, ito ay isang tool, Ate Benny, na you can easily use, no? Hindi mo kinakailangan pumunta sa isang lugar, hindi mo kinakailangan ng tamang oras, anytime pa pwede mo itong gawin, ano? It's a very practical tool, no, na self-soothing, no? Self-soothing. Pwede mong iparamdam sa sarili mo ang comfort na hinahanap mo. Self-regulating. Self-regulating. Ate Benny, no, ang ating last question for tonight is this. My heart was broken by a man na akala ko mahal ako. For 4 years, naging maganda ang relasyon namin. Subalit nung 5th year namin noong 2020, napansin ko na hindi na siya katulad ng dati. Hanggang sa makita ko siya accidentally sa MOA na may kasamang babae na ka-office mate niya. I confronted him then and there and he said straight to my face that it is over. Hanggang ngayon, hindi pa din ako makabangon sa mga nangyari. I thought he loved me. How can I get over this pain? Kakalungkot, no? Na minahal niya, no? Ng totoo, no? To be honest, no? Siguro, I can see, no, na talaga namang mahirap makaget over sa ganitong klaseng relasyon na walang trace, no, at inakala mo talaga na maganda yung relasyon ninyo. Nakakalungkot, no? Subalit, betrayal yun, Brad. Oo. Yeah, so, bro. Para sa akin, para dun sa kanya nagpadala ng question, no, for me, it is mas mainam na, no, na discover mo kumpara sa nagpapatuloy ang relasyon, subalit merong patagong mga ginagawang kabulastugan yung iyong boyfriend. For all we know, may mga pagkakataon, kapatid, na hindi ito singled out, na isolated case. May mga pagkakataon na yung betraying person ay familiar siya doon sa environment na ganito. So, para sa akin, siguro, to see it in a different perspective, no? Itanim mo na lang sa sarili mo na at least, no, na kapag
nakayanan mo o nakapagbigay ka ng pag-ibig. Okay? Experiencing and giving love is always good, 'di ba? Ibig sabihin, at least na-discover mo sa sarili mo na kaya mo palang magmahal ng maganda. So, isa itong plus factor na pwede mong i-take home o take away, no, na at least kaya mong magmahal. And again, no, another thing na pwede mong tingnan dito ay mabuti na lang din at na-discover mo at mabuti na lang din na natapos na yung relasyon. No? Kumpara sa ipagpatuloy natin ito at hindi natin alam kasi nawasak na yung ating tiwala. No? So talagang napakahirap na to. Yung mga steps na pwede mong gampanan, kapatid, ay siguro pinakauna palagi sa mga ganitong pagkakataon ay yung salitang acceptance. No? Tanggapin natin na ang nangyari ay nangyari na. Dito tayo magsisimula. Siguro ang sumunod ay feel it, no? Kung kinakailangan mong damahin na malulungkot ka, yung mga kanta ng Boyz II Men, no, na on bended knees, talaga naman ang sarap ipanghele nun sa broken heart, no? O kaya yung kay Joey Albert na there are nights, no, when I can't help but cry, no? Ako, sarap, no? Anyway, kung kinakailangan mong damahin... Tsaka girls just wanna have fun. Oo, kay Madonna. Oo. So, kinakailangan mong itong damahin mo lang. No? Wala talagang isang solusyon para quick fix. No? Kailangan mo itong madaanan. No such thing as a quick fix. Okay. Pagdating po sa recovery of, recovery, lalo na kapag betrayal of trust ay involved. Wala pong quick fix pagdating doon. Isaalang-alang din po natin na nung kayo po ay nag-break up, no? Yun po ay nung 2020 at ito po ay ang panahon kung saan meron din tayong tinatawag na collective grief. Ibig sabihin. And to tell you honestly, kahit hanggang ngayon, nadarama pa rin po natin yung collective grief. Lalo na po kapag lumalakas po ang longing natin for the old times na how I wish we don't have to wear face masks anymore. No? So, mas na-intensify po yung grief natin. So, sa ngayon po, maybe the goal is not to get over it right away. Maybe the goal is just to learn to live with it. Learn with the reality na nangyari eh. And what's the use of going back, attempting to control what to begin with really happened outside of my control. Correct, diba? correct. Hindi ko naman siya mapipigilan, mapipilit na bumalik sa akin. Hindi ko rin siya mapagpipigilan mga liwa. No? Kung gusto niya talagang mga liwa. Kahit ikanan pa niya. Kahit ikanan. Diba? So, wala na po tayong kung baga pagkakataon na balikan at gawin yung mga bagay na wala naman sa control natin. So, take it easy, my friend. Like I said, learn to live with it for now. No? In grief counseling, we don't use the word move on. We just use the word accepting to live that it's part of my reality. But it's not the end of my story. Very good, very good. Oo. Siguro makakatulong din, Ate Benny, no? Practical tips lang din, no? Siguro set a goal, no? Ang tawag natin dito, Ate Benny, ay reframing, no? Ano kaya yung gusto mong makita sa sarili mo after 2 years, after 2 years? Re-imaging as well. Re-imaging, oo. Pwede mong, siguro, ano ba yung gusto mo? Gusto mo siguro makadiscover ng mga panibagong experience sa buhay. Gusto mo siguro magkaroon ng mga panibagong relasyon. Siguro, isa rin sa mga bagay na makakatulong, ano yung mga hindi mo nagagawa noong mga pagkakataong nandito ka sa relasyon, diba? Siguro hindi ka nakakanood ng sine mag-isa, siguro hindi mo nakakasama yung mga ibang friends mo, diba? Siguro ito yung pagkakataon to explore, no? What is on the other side? Yan, ganda po niyan. Ako, ang lagi kong sinasuggest sa mga kaibigan ko na single pa po, at may pinagdadaanan when they are dreaming with a broken heart. The waking up. The waking up is the hardest part, no? Ang sinasuggest ko po is,
mag-enroll ka sa graduate school. Ano? Pwede. Lalo na wala ka pang anak. Alam mo, wala ka pang anak. Wala ka pang masyadong maraming pasanin or responsibility. Naku po, yan po ang isa sa mga bagay na, what do you call this? Sana ko. Sana nagsimula at nagtapos ako ng aking grad school na single pa ako. You know? Correct. Alam mo, Ate Ben, may running joke nga sa CFAM doon sa school ng counseling na pinanggalingan ko. May running joke doon na yung kanta na Where Do Broken Hearts Go? To CFAM. Ibig sabihin, yung mga nagiging counselor, madalas ang pinagmula nito ay broken heart. No? A broken marriage, broken relationship, romantic relationship, no? Where the broken hearts go sa CFAM daw. Totoo naman, no? Itong madalas makapag-joke, no? Soul search talaga. It's a good form of defense against the anxiety and the ill feelings brought about by the betrayal of trust, no? But it also enhances, no? Correct. Yourself. Your sense of self, your awareness of yourself. Identity. Tapos yung cognitive functioning mo na-exercise pa, no? Nakakaroon ka ng abilidad to engage in critical thinking. Correct. So, we are not encouraging you to go to counseling, but syempre, if you want to, we cannot stop you. No? Maaring hindi ito counseling, maaring graduate school pagdating sa business, no? Kung ang linya mo naman ay business, kung nais mong maging dalubhasa pagdating sa batas, ayan, mag-enroll ka ng baka naman gusto mong maging astrophysicist. Neurobiologist, ayan, pwede yan. Further learning, no? Syempre, it's always beneficial naman. Lalong-lalo na kapag single ka pa, marami ka pang pagkakataon, no? Na pwede mong gastusin ng oras. At lalo na kapag ikaw ay mabigyan ng scholarship. So, worth it, no? Promote mo yung school mo? Hindi naman. Okay, sige. Thank you very much, Ate Benny, for your time. I really do appreciate having you here in the studio. Thank you for having me. And I enjoy conversing with you. Talaga namang ako as your supervisee, no? Tama ba? Ikaw ang supervisor ko, akong supervisee mo, no? Bilang iyong pagsunod, no, ay ako'y namamangha sa iyong mga intelligent. Gusto mong pumunta sa intellectual. Napaghalo ko talaga. Natutuwa ako sa iyong pagbabahagi, no, ng iyong karanasan at iyong mga kaalaman, no, lalong-lalo na dun sa mga nangangailangan, Ate Benny. I'm sure na na-bless ang mga tao sa ating mga naging talakayan ngayon. Sa pagkakataong ito, Ate Benny, no, siguro kasama rin natin yung ating mga listeners at viewers. Samahan po ninyo kami sa ating pangwakas na panalangin. Lahat po tayo ay manalangin. Lord, we would like to thank you once again for giving us the opportunity to be helpers, Lord God, sa programa po ng Heartline. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan nyo kami ng talino. Maaring, Panginoon, ang talinong ito ay nagmula sa aming mga pinag-aralan. Maaring ito ay nakuha namin sa eksperyensya po namin. Subalit, salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong kagaya nito na yung aming pong kaalaman, maliit man po ito, ay nabibigay po namin ng tulong sa mga nangangailangan. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay sa pamamagitan ng mga problemang kinakaharap ng bawat isa, ay tunay na sumangguni kami sa isang Diyos na tunay na nakakaintindi at tunay na handang sumaklolo sa aming pong mga pangangailangan. Lord, may our problems be, Panginoon, a way for us to seek for a greater purpose. So I pray, Lord God, that tonight sa amin pong pagtulog ay tulungan po ninyo kami na saliksikin namin kayo, hanapin po namin ang isang mainam at magandang relasyon sa inyo upang sa ganon, Panginoon, magkaroon kami ng panibagong pag-asa sa aming pong pamumuhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito at amin pong ibinabalik sa inyo lamang ang lahat ng papuri, lahat po ng pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Muli po, ito po si Kelly G.
At si Benny Curico Guillermo. Salamat sa inyong pakikinig dito sa programang Heartline. Kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Good evening and God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.